Konting respeto naman sa ating Pangulo na nawagan na hindi yan mahalaga at hindi makakatulong. Pero mukhang may sariling utos, may sariling direksyon ang mababang kapulungan. Sana diinin pa ng ating Pangulo dahil nagmumukha silang lahat kasabot dyan. Hindi naman maganda yan. Kung sakali umabot ngayon, December 12, mahilig sila mag-operate habang recess. Maraming magagaling at matitibay na congressman. Naku, talaga naman. Huwag kayong pumayag na magamit sa ganitong mga political machinations. Ayan, may sariling mundo, aray ko. Yan ang masakla. Ano apela mo kay pinsan speaker? Ay, hindi naman makikinig yun. Sikat yun eh. That's exactly one of the reasons why the confidential funds of DepEd was asked by VP Sara August of 2022. Ang nangyari, ni-release nila ang confidential fund December 15 or 13 if I am not mistaken in 2022. Yan po ang reason bakit naging insurgency free ang Davao City. Wala kaming NPA sa Davao City because of that project Peace 911. Dadagan, Mahalita News Update. At sa amin, nakapag-harvest na kami, kakatanim lang eh. So, hindi, buti na lang yung timing, hindi yung bago aanin, nakapag-anin na tayo. So, kung yung season na susunod, with 5,000 pesos. With 5,000 pesos. Okay. It's, there's a, hindi, Alright, mayong adlaw sa tanan nga mga Bisaya diya, kag mayong agaman, mayong gabi, mayong hapon da sa inyo nga mga idigay nunta nga mga kauturan nga nagapalamati kag nagatulok subong sang aton nga palatuntunan. At magandang araw, magandang buhay, Luzon, Visayas at Mindanao. Mabuhay ho kayo. Tuloy-tuloy ho tayo mga kabalitaan sa ating munting bahay, sa ating palatuntunan, Danagan Balita Reaction Video News Update. At ngayon naman po ay ating pagbibigyan ng reaksyon. Mabibigyan ho natin ito ng reaksyon dahil nga po ay maganda yung kanyang pagkakasabi dito. Gusto nyo bang marinig yung explanation ng 125 million pesos ng Department of Education kung bakit ho hindi nagpapaliwanag si Inday Sara Duterte? At sabi pa ni Inday Sara Duterte, hindi ho proper venue yung Kongreso, yung WAD Committee hearing dahil nga po ay yung kanilang mga sagot ay nasa kamay na ho or naibigay na ho lahat yung mga dokumento, kaukulang dokumento doon sa Commission on Audit mga kabalitaan. Kaya nga hindi ho takot yung ating Vice Presidente kung anong mangyayari at anong ang kanilang gagawin. At ito rin yung isa mga kabalitaan, talagang masakit ho ito sa tenga ni Tambaluslos. Mismo si Amy Marcos ang nagsabi ho na ambisyoso yung kanyang pinsan na congressman. At hindi ho nakikinig sa pakiusap ng ating presidente na siyang pinsan din ng House Speaker mga kabalitaan. Mabigat ho yung mga paratang dito ni Senator Amy Marcos mga kabalitaan. Maya-maya ho, mapapakinggan nyo ho itong kanyang mga sinasabi. Balikan ho natin itong dito sa may EDSA Shrine ay talagang mabigat ho. Dito ho ninyo mapapanood kung ano nga ba yung katotohanan sa pangtatraidor ho ng Bongbong Marcos Administration. Kasi lutong Macau na ho yung kanilang plano diyan sa Department of Education. Yung 125 million pesos mga kabalitaan. Kung bakit nagasta ho ng 11 days lang ni VP Sara Duterte itong 125 million pesos. So dito ho nyo mapapanood yung mga kasagutan na yan mga kabalitaan. Kaya medyo tahimik lang kasi may alas ho yung ating Vice Presidente sa administrasyong ito mga kabalitaan. Kaya pakinggan nyo po, ipapakita ko na bago ho itong si Amy Marcos mga kabalitaan. Tara! Let's G! Department of Education. That's first. The second one, ginawa niya si VP Sara as Vice Co-Chairperson of the NTFL.
I know na marami sa atin dito ang nakakaalam that the purpose of NTF-ELCAC is labanan ang ating mga local communist groups. Tama, di ba? Now, on top of that, si VP Sara din, siya ang president ng Association of Southeast Asian Nations Education Council, the CIMEO. Siya ang president. And that's the reason why NAPOLCOM, National Security Council, Department of National Defense, nagbigay or gumawa ng Vice Presidential Security Group upang mapangalagaan ang ating Vice President sa tatlong tungkulin niya. Apat actually, Vice President of the Philippines, Vice Co-Chairperson of the NTF-ELCAC, Secretary of Education. President of the CBO Council, and DepEd Secretary. Now, ang nangyari guys, takot ako dito sandali lang. Ang nangyari, when VP Sara took her oath as the Secretary of DepEd, ang binigay na report sa kanya is that there are 1,871 cases of child abuse from 2019 to 2020, with 15 more regions that have not submitted their report. Imagine that, 1,871 child abuse cases. Okay? Now, after that, isa din sa report na nakuha ni VP Sara, according to the East Mindanao Command, NICA, PIDEA, and DepEd, that 12 years old to 17 years old nag-surrender sa 12 schools, public schools dito sa NCR. That's in NCR alone. And that's 12.3% of the total population ng mga students sa Pilipinas. That's a big number. Okay? Now, secondly, VP Sara, after niya nanumpa as Secretary ng DepEd, na-receive niya din ang report na there are incidents of drug-related issues involving 5,358 minors and 6,000 cases of gang-related incidents within DepEd. Those are numbers that we should not overlook. Diba? 1,871 cases of child abuse nangyayari sa DepEd mismo. Perpetrators, teachers. Perpetrators, workers of different public and private schools. And that's exactly one of the reasons why the confidential funds of DepEd was asked by VP Sara August of 2022. Ang nangyari, ni-release nila ang confidential fund December 15 or 13 if I am not mistaken in 2022. Alam natin na pag hindi naubos ng isang agency yung pera, ibabalik yan sa National Treasury. But the projects and programs of DepEd have been implemented as early as August of 2022. And that means tinira nila si VP Sara intentionally of the confidential fund kasi wala silang magamit against her. That's the fact. Okay? Now, they also targeted the confidential funds of the Office of the Vice President. Alam nyo ba na aside from the socio-economic programs of the OVP, VP Sara is trying to leverage the Peace 911 as one of the landmark programs of the OVP. If you are from Davao, if you are from Mindanao, yung Peace 911 po, yan po ang reason bakit naging insurgency free ang Davao City. Wala kaming NPA sa Davao City because of that project, Peace 911. Now, in order to implement the projects and programs of the OVP as well as the other socio-economic programs, kailangan yan ng surveillance. Kailangan yan na may mga tao na nakakapagsasabi kung sino yung mga tao na nanggugulo sa lugar kung saan tinatayo ang mga satellite offices.
And that's also one of the reasons why the confidential funds of the Office of the Vice President was asked as part of the mandate of Bongbong Marcos for VP Sara to do her task in the National Task Force to End Local Communist or the NTF-ELCAC. Anong ginawa? Nirelease ang pera December of 2022 na kung saan 15 days na lang gagastusin ng OVP. And because of that, because the programs and projects of DepEd and OVP have already been implemented as early as August of 2022 na kaya nilang gastusin ang 125 million in just 11 days. Ito yung facts na hindi binabalita ng mainstream media. Why? Because ang focus ng mainstream media is to malign the image of the Vice President of the Philippines. The directive is, sa bawat report nila, dapat may nakaangklang family name na Duterte. Why? Because it would encompass everyone. It would malign the reputation of President Duterte, Digong. It would tarnish the reputation of VP Sara as the Vice President, and it would also include Pulong, Paulo Duterte, and Baste Duterte. So, the moment na ginagamit nila ang family name na Duterte sa media, the more it would be written as part of the history. So that's part of their demolition job. That's why, as a writer, pinapaintindi ko sa inyo na you should not believe on everything you read and see on in mainstream media. Why? Because there are directives in place that they did just to demolish the Dutertes. Diba? Duterte! 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 Alright, so last point. Yung confidential funds, bago yung issues lahat, bago nag-meeting si Tamba Luslus at ang Makabayan Bloc, ang sabi ng COA, the Office of the Vice President and DepEd, they have been complying to the requirements indicated on COA, on the Joint Circular 2015. Ang sabi, sinasubmit ng OVP yung mga lacking documents. If they are able to send out AOM or Audit Observation Memorandum to the DepEd and OVP, that's because they want the OVP to comply to the lacking requirements. So ang ginawa ni VP Sara, kinukomply niya. Halimbawa, nagsasabi yung COA, hey, wala kayong documentation sa event na ito or yung mga gastos dito, may nakulang na documentation. It did not satisfy the requirements that we impose on that certain project or program. Ang ginagawa ng OVP, they comply. Sinasubmit nila. Pero ano ang directive? Dapat gumawa ng AOM or Audit Observation Memorandum ang COA para siraan nila mismo si VP Sara na ang pera sa confidential fund ay na-corrupt. Eh hindi pa nga tapos ang audit. VP Sara still has until February of 2025 to comply with the requirements set by COA para mawala yung audit yung mga documents na hinahanap nila sa AOMs nila ay mawala. And that means to say, the moment the OVP and DepEd comply to those requirements na hinahanap ng COA, makli-clear si VP Sara sa confidential funds allegations against her. So kaya ngayon, minadali, di ba? That's the term. Parang na-finesse track nila yung confidential fund para more issues ang lalabas. So ngayon, ginawa na nilang issue ang Mary Grace Piatos, yung Nova and everything. Well, in fact, that should be answered by the security sector. So ginagamit lang nila yan because wala na silang other arguments to bring VP Sara down. Okay? Now, people of the Philippines, to my beloved kababayan abroad and here in the Philippines, I implore all of you to stop
believing the lies perpetrated by the Philippine National Police, the AFP, and the mainstream media. There are facts, information that don't make it on the news. There are conversations, there are negotiations that don't make it online. And that means to say that we should be more vigilant in weighing things out so that we would be able to fight for the causes that we've all been advocating for. And that's the point of all these activities that we are doing. Dapat, what's be vigilant ba in Tagalog? Dapat maging mapagmatsyag tayo. Huwag maniwala. Pag naglalabas ng mga information yung mainstream media, huwag din siyang maniwala. Because I myself is from the media. I know exactly that we have to frame news. We have to angle news for readership. We have to frame and angle news for us to be able to gain more readers and gain more clout. But right now, there is already a big gap between the mainstream media and the social media. Ngayon, mas natatalo natin ang mainstream media. Kaya kayong lahat ng mga vloggers, writers na nandito, huwag kayong matakot. Civilian supremacy. We are more powerful than our uniformed personnel. Ito lang ang masasabi ko sa inyo. Let's continue support VP Sara and let's continue to prove to the Bangag administration that at the end of the day, it's the majority of the people na dapat masunod. Okay? Now, yan naman po ang aking speech for tonight and thank you for the opportunity. We are Ngayon po mga kabaitaan, kung dapat po no, sa mga OFW ho natin dyan ng mga kababayan, yung mga nasa abroad, pakinggan nyo po itong sinasabing itong mamang ito na talagang ito ay may katotohanan ho. May katotohanan ho ito dahil dati ho daw siyang media writer at siguro baka ano to no, baka lumabas na siguro to sa kanyang pagiging member ng mainstream media. So kaya ho nasabi niya at ipiniliwanag niya po dito kung papaano ho binudol, papaano ho pinrim up itong ating vice presidente. Kasi klaro halata naman na frame up tong ating vice presidente, ipinaliwanag niya ho dito ba't nagkakaganon ho. From the start, nung nagsimula sa Department of Education, then pumunta na sa Office of the Vice President, yung issue na ipinukul ho ng Kongreso na wala naman hong basihan o batayan yung kanilang mga aligasyon at itong paggamit sa pangalang sino ba yon, si Piatos? Piatos, akala ko pagkain yung si Piatos, hindi pala. Pangalan pala yung si Piatos. So ngayon po mga kabalitaan, itutuloy nyo po yung panunood dito dahil nga po ay isusunod natin si Amy Marcos. Mismo yung pinsang si Amy Marcos ang nagsabi ho na talagang ambisyoso yung kanyang pinsang si Martin Romualdez Tambaloslos, mga kabalitaan. Sinabi ho niya dito, dahil sa ambisyon nagkaletse-letse na ho at hindi na ho ginalang yung kanyang pinsan na presidente dahil may sarili daw itong mundo. Oy, ano bang ibig sabihin ng sariling mundo? Membro din ba to sa special mention, mga kabalitaan? Hindi daw magpapadikta, hindi nakikinig, may sariling desisyon, may sariling mundo. Ito, panoorin nyo na si Senator Amy Marcos, mga kabalitaan. Sister, Senator Amy Marcos, alam mo Sister El, yes, Lakay. Ito na, nagkatotoo na ang sinabi ni Senator Amy, may magpa-file na impeachment complaint sa kabila ng panawagan ng Pangulong Marcos na huwag lang ituloy ang file na impeachment dahil lalo tayong magkakahati-hati. Senator Amy, ayan bakit natuloy pa rin po ang pagpa-file na impeachment complaint? Hindi ko nga alam ano bang klase yan. Pero alam na namin, inaabangan na namin this week na magkakaroon ng impeachment complaint kasi dali-dali daw ipapadala sa Senado. Yun nga, konting respeto naman sa ating Pangulo, nanawagan na hindi yan mahalaga at hindi makakatulong. Pero mukhang may sariling utos, may sariling direksyon ng mababang kapulungan. Sana diinin pa ng ating Pangulo dahil
nagmumukha silang lahat kasabot dyan. Hindi naman maganda yan. Pati ba naman Pasko, inagaw pa sa atin? Ano ba Kaya yan? nga, dapat give love on Christmas Day na lang. Kaya Away-away nga. pa. Oo. World peace. Ayan, world peace. Sabi ng mga miss. Pero Senator, ma'am, ayan hindi ba gahol sa panahon? Malapit na eleksyon, next year na, May na, ayan ano ang tingin niyo? Magpro-prosper ba ito impeachment complaint? Iniisip nga namin yun, pero kung tutuusin, yung kay Justice Corona, kung maalala nyo, December 12, di ba? December 12 po. December pala mas yun? malala pa Oo. yun. Ito, December 3, kung sakali umabot ngayon, December 12, mahilig sila mag-operate habang recess. Naalala nyo last year, kaya hindi na ako matutulog, Pasko o New Year. Noong last year, itong People's Initiative, naumpisahan yan December, naka-recess din. kami. Yung pala, nagpapapirma na, ratsyada Wow. na. Ano ba yan? Walang ganyan na naman. Maraming magagaling at matitibay na congressman. Naku, talaga naman. Huwag kayong pumayag na magamit sa ganitong mga political machinations. Nabanggit ni Senator, ito yung panahon ni dating delayed Chief Justice Renato Coronel, December. Ayan, at alam naman natin na tama, ang bilis dahil may kasamang PDAF. Ayan. Aray ko, dahan-dahan sa PIDA. Ay, sorry. Nako, Ayan, aray ko, ano yun? so, 42 million billion. Naku po. 42 billion pala nun? Oo. Ewan, nung panahon na yun, ang tagal na Oo. nun. Yun lang, nababalitaan namin. At alala ko, doon kay Justice Corona, tatatlo lang ang natirang senador nung umpisa, siyam. Tapos nalagos ng unti-unti. Naku po, ang sagwa talaga noon. Kaya't yun, si Senator Miriam, Senator Joker, at Joker. saka si Bongbong, tatlo lang sila na nanindigan. Kaya eto nga, Si sana. President BBM pala ang senador noon. Oo, last 3 men standing sila noon. Naku po. So, paano yan? Sinasabi, gahol ang panahon. Pero kung gayahin yung proseso ng panahon ni in-impeach si Chief Justice Corona, gamitan din ng PDAF. Mapapabilis kaya yan? Naku, magdahan-dahan sa PIDAF na yan. Kayo rin. Alam natin kung ano nangyari. Ang masaklap. Talaga naman. Wag naman sanang ganon. At tutukan na lang natin yung tunay na problema ng bigas. Ayan, Ayan, yung totoo po yan. masyadong mahal na bilihin. At lahat ng issues natin sa Pilipinas na talagang nagpapahirap sa tao. Wag na lang ito. Ano ba naman? Pero Senator Amy, ang Pangulong Marcos ay may panawagan sa kanyang sa inyong mga kaalyado sa Kamara na wag na ituloy impeachment. Tama. Ano sa palagay mo? Makinig ba si Pinsan? Ayan, may sariling mundo, aray ko. Yan ang masaklap. Kasi kung tutuusin, kausapin mo yung mga congressman, nervous na nervous. Unang-una, hindi pa napapasa yung budget. Afraid, baka walang umabot sa distrito. Ikalawa, may eleksyon. Pag hindi ka kaalyado ng administrasyon, pakahirap sa mga panahong ito. Ayan, kaya't nagdadahan-dahan sila. Pero, iba yung utos, iba yung nasa itaas. Tignan natin. So wala ka Nako, bang talaga naman. wala ka bang panawagan kay Pinsan na sabi ni Oo, Presidente? dapat makinig na sa Pangulo. Mag-usap-usap kayo. Naku, talaga naman. So ano apela mo kay Pinsan Speaker? Ay, hindi naman makikinig yun. Sikat yun eh. Ganun ba yun alang-alang sa bansa at sa Tama, alang-alang sa bansa. Yan na lamang ang isipin natin. Isang tabi muna ang mga hinanakit, ang galit, ang ambisyon. Ay, talaga, itabi muna lahat yan. At ang layo-layo pa ng 2028. Totoo po Sabi yan. nga, it's a political lifetime away. Ba't nagmamadali? Ayan pero sa tingin nyo magpro-prosper ba ito o hindi? Nako, ngayon, panatag ang kalooban ko na walang boto sa Senado. Pero, kinakabahan ako lagi. At matindi parate kapag menin na isiniipit ng administrasyon, di ko na maintindihan. Ayan, Hindi naman siguro, matitibay naman ang senador natin. Ayan, sa bagay. Oo. So,
ang bola pagka inapruba ng Kongreso, nasa inyo na sa Senado. Sa Senado. Ayan, ikaw siguro nagbibilang din kayo ng mga kaalyado dyan o mga ano dyan sa bagay, independent mind sa mga senador. Oo, sabi nga 24 different republics. Ngayon 23 na lang kasi si Sani Angara nasa kabinete na. Pero makikita mo naman dung pinag-usapan yung OVP budget, yung budget ni VP, pinadadagdagan na napakaraming senador. So kita mo naman na talagang kahit papano, marami pa ring senador na ayaw masangkot sa away-away na yan. At gusto nga nilang dagdagan yung kay VP Sara na budget. Kasi marami naman siyang social benefits, marami siyang opisina sa iba't ibang mga lalawigan na talagang tumutulong sa tao. Nakakausap mo ba si Vice President Sara, Senator Amy? Lately hindi na kasi abala siya dun sa kanyang anak Medyo na-stress pati yung bata. Grabe naman talaga itong buhay na to. Ganun ba? Pati mga anak naapektuhan na. Syempre nagbabasa na yung mga yun. sa Nakikita bagay. naman nila. Malalaki na. Oo. At nanonood ng TV. Nakakaintindi na yung mga bagets. Kawawa naman hindi dapat dinadama yung buong pamilya. Sobra yun. Senator Amy at kaibigan ni VP Sara, hindi ka pwedeng mamagitan dyan na mag-ayos-ayos na. Ayan na. Nako, kaya nga ako lumayo na. Sabi ko nga, ayoko na makipag-alyansa maski saan. Pagkat nakikita naman natin na talagang mauuwi sa madugo at putikan na away. Kaya eto nga, sabi ko magtrabaho na lang tayo at yun ang panawagan ko sa lahat. Pwede ba? Pero yung mamagitan, ako, sa kanila na yan, pinagdadasal ko na lamang. Sabi ni VP Sara, umabot na sa sukdulan, there is no more turning back ba yung sinabi niya? Ayan na. Malalim na ba talaga ang sugat at mahirap na ba itong maayos, Senator Amy? Ewan ko, sabi nga ng Pangulo, di ba? Sabi ni Pangulong Bongbong, never say never. Never say never. Ayan, Hindi ko alam, hindi ko talaga alam. Tignan natin. Yun. Ako'y magtatrabaho na lang. Bahala na, sabay dasal. Magtitirik ng kandila sa Badok, Ilocos Norte, La Virgen Milagrosa. Umaasa ako, may himala. Wow. Sumama mo na rin sa Manawag. Correct! Habang papunta na rin doon, Manawag. Lahat ng pwedeng pagdasalan. Ayan, para peace on earth. Peace on earth. Ayan, Oo Peace nga, on our ano ba? country. Bakit walang Christmas spirit? Isipin Oo mo, nga, Pasko aagawin. Saklap naman ang buhay natin. Ayan. Anyway, Apo, Senadora, just like Apo, ayan, baka gusto mong batiin yung ating mga kabayan. Kaindian. Yes! Naragsa ka pa ng Pasko. Sana lahat ay masaya sa Paskong ito. At manahimik muna, isang tabi muna ang politika, eleksyon, at madugong away-away. Ayan. So, thank you very much. Thank you very much, Apo. Just Pero like ako'y kinakabahan. Bakit? Mamaya dumating na sa Senado yan. Kakalampagin na kami ng bonggang-bongga. Ayoko ganun ng ba ganyan. yan? Oh. Sabi mo, 24 republics yan 23 na lang ngayon. 23 na lang ba? O nga pala, wala si Senator Sani Angara. Yes, Oo. kailangan niya ng 2/3 vote yan Ayan, So, kailangan na 16. Ayan. Ayun. Pero at least ang presidente naman ayaw na impeachment. So siguro hindi katulad ng panahon ni Corona, walang PDAF. Nababaha. Sana! Ewan ko. Tignan natin. Nakatenga pa rin ang budget hindi pa tapos. Yung nga Yun ayan na nga. Yung nga, nating- abala nga ako dyan kasi inaasahan niya ng tao yung 2025. Tapos election budget pa yan. Kaya yun. kailangan, dami-dami talaga nag-aabang. Unahin mo na yung budget bago yung mga ganyan-ganyan. Oo gulo-gulo. naman! Oo, ang sikmura muna, bituka muna, unahin ng tiyan. Bisinti Please. Chan. Ayan. Anyway, Senator, maraming salamat. Diyos na ginapo. Thank Naragsa you, nga Paskwa. thank you. Kaya naimbag na barong Naimbag atawen. Paskwa. Ayan. Kaya naimbag na barong. Yun na po mga balitaan, narinig niyo na po si Senator Amy Marcos, mismo po yung pinsang ito ang nagsasabi ho na talagang may ambisyon itong si Martin Romualdez na napakaaga pa ho. At ito na nga naging resulta sa pagmamadali ay talagang nasira na ho itong politika ng ating bansa. At sa ano na tayo ngayon, no? Parang pulutan na tayo ngayon ng mga ibang media ho sa labas ng bansa.
So nakakahiya ho tayo dito at masisisi ho lamang dito mga kabataan na itong Kongreso dahil nga po sa kanilang pinanggagawa. Matakin mo nga naman si Representative Tingog Party List Jude Asidre ay nadulaso. Sabi pa naman niya na ano daw, tawag doon, may mandato daw sila no para sa campaign impeachment campaign mga kabalitaan, tapos bigla siyang kumambyo, impeachment complaint di umano mga kabalitaan. So kayong mga nanonood dyan, sino po habang pakikinggan natin at papaniwalaan? Itong pinsan kaysa naman itong Speaker of the House mga kabalitaan. So totoo ho na talagang pang-tatraidor ho yung ginawa itong ating Speaker of the House. Dahil nga po una, hindi ho niya pinapakinggan yung pakiusap or panawagan ng ating presidente na huwag ituloy yung impeachment, huwag i-cater yung impeachment. At ngayon, may sariling mundo. Ika nga, sabi ni Senador Amy Marcos, itong si Tambaloslos. Sabi kung sa atin ho, usapang kalye ho yan, pag magsinasabing may sariling mundo, may nito si special mention ka na mga kabalitaan. Special mention wala akong sinasabi, special mention. So ngayon po, ang mangyayari ho dito ay may laban ho si VP Sara Duterte. Dahil nga po, si Amy Marcos na ang nagsabi na hindi ho makakalusot yan sa Senado dahil karamihan ho sa kanila ay hindi papayag na ma-impeach ho itong ating Vice Presidente na si Sara Duterte. So malaki yung sampalo ito ng Kongreso. Kasi nga sa kanilang ambisyon ay nako, sa pagmamadali ay natulisod mga kabalitaan. Ibo muna natin sila dahil nga pasiuna pa lang ho ito. Marami pang na mangyayari at magaganap sa programa ho natin dito mga kabalitaan. So yun po, kung nagustuhan niyo po itong ating reaction video dito sa Danagan Balita News Update, i-share nyo na po itong video ito, ikalat ho natin para malaman ho ng karamihan kung ano na ho yung mga kaganapan sa ating bansa, lalo na ho itong naging pahayag ni Amy Marcos. Malaking tulong ito sa mga OFW na medyo may something hindi pa po kapanipaniwala sa kanila o nagpapakita ng suporta sa ating VP Sara Duterte. Kung marinig na ho nila ito, ay talagang lilipat na ho yung kanilang simpatya. Dahil ito nga, si Amy Marcos na yung nagsabi na itong kanyang pinsang si Martin Romualdez aka Tambaloslos ay ambisyoso. Ambisyoso at may sariling mundo. Hindi nakikinig sa pakiusap dahil ika nga ni Amy Marcos, sikat na di umano. Yun po ang sa isipan po ni Tamba. Lalo na itong si Jude Asidre, ay nako, nadulaso mga kabalitaan. Napakalaking mama pa naman ito. Sobrang bigat siguro kaya nadulas mga kabalitaan. Nadulas mula sa kanyang bibig. Dahil mabigat ho yung sinasabi niyang impeachment. Ano nga ba yun? Impeachment campaign. Ayun, muntikan ko nang hindi mabigkas mga kabalitaan. Kaya kung kayo po ay bago pa lang sa panonood sa ating video presentation, huwag kalimutan mag-subscribe na and then comment, like at i-share ho ito para ho malaman ng karamihan saan mang sulok ng ating bansa at ng mundo mga kabalitaan. Kita-kits na naman tayo sa susunod pang mga video nating i-upload. Standby lang ho kayo lagi dito at patuloy sa panunood ng ating mga reaction video.